Dito nagsimula ang lahat. Ang gawain ng JIL Church ay nagsimula sa lugar na ito ng Victoria Village, na kung saan pinamunuan ng mga unang tagapamuno ng JIL sa pamamagitan ng Pastor Morris Estadillo at Bangsa. Magandang hapon po. Ako po si Ariel Dicena, ang panganay na anak po ni Roger, Mr. Roger at Oneng Dicena. Nakakilala po ako sa Panginoon sa pamagitan po ng gawain ng JIL noong pong taong 1980. Sa pamagitan po ng aking unang parang tatay sa panampalataya na si Brother Noli Estadillo. Ang natatandaan ko po nung mga panahon na yon, ang gawain po ng JIL dito sa Angono ay na-establish around March 1983 sa pamagitan po ng pagbabahay-bahay ng gawain sa pamumuno po ni Brother Noli Estadillo. Kami po ay nagpunta sa iba't ibang bahay, katulad po ng bahay ni Kapoleng, Ate Maria, at maging dito po sa aming bahay. Noong po mga panahon yun, kami po ay maabot ng bilang mga 20 hanggang 25. At noong pong panahon na yun, ang gawain po ng JIL ay lumalago sa iba't ibang lugar, kaya ang mga naka-assign dito ng mga leader ay naililipat po doon. Kaya kami po ay pinamunuan ng iba't ibang mga leaders na pinapadala po na CD. Ang JIL Angono po ay lumalabas po na parang anak po ng Pasig. Ang lahat po ng mga gawain sa Rizal, binawa na ang Taytay at kasama po ang Angono ay sa ilalim po ng pamumuno ng Pasig City, Pasig Chapter. Ang unang nagdaos po kami ng gawain tuwing linggo sa bakuran po ng Bernardo family, na kami po ay umaabot na noon sa mga 40 hanggang 50. Ang problema po noon, kapag po umulan, kami po ay walang bubong. So kami po ay lumipat sa compound po ng kapatid ng aking tatay na si Danny Dicena. Doon po ay isang covered place at bibilang po kami ng mga 50 hanggang 70 noong mga panahon yun. At ako po, mula po noong ako ay maging miyembro ng gawain ito, ako po ay na-involved sa music ministry. Ako po ang isa sa mga tumutugtog at kami po ng mga kasama ko na sina Boyet, sina Maylene Amor, kami po yung bumubuo ng music ministry, pati po si Brother Dede. Natatandaan ko po kapag po mayroong mga choir participation, kami po yung bumubuo nun. Kami rin po yung nangangaroling
Kami rin po yung mga merong mga crusades. Kami po yung mga bumubuo ng unang batch ng kabataan na tumutulong sa paggawa ng mga posters at mga iba't ibang mga paraphernalia, mga banners para po sa gawain ng DIL Angono. Kami po ay bumilang po noon sa kulang-kulang 100, mga 70 hanggang 100, bababa at taas. Kaya kailangan po kami lumipat sa mas malaking lugar at mas presentable at mag-a-accommodate po ng lahat ng aming mga kapatiran. So kami po ay lumipat po sa bayan na mismo, sa marketplace. Ang tawag po doon ay Papaya Building. Yan po yan sa Barangay San Roque, Angono, Rizal. Ako po ay nakakilala sa Panginoon noong 1983 sa pamamagitan ni Brother Noli Escamillo. Sila po ay nagmamahay-bahay at kami ay nakabahagi na ng salita ng Diyos, sinama sa gawain sa Pasig. Sa kanila, kung ano na makakilala ang DIL sa Angono, kung kaya ko makapagbukas ng gawain sa bahay namin sa Victoria. Nagsimula ang gawain sa amin bahay sa pamamagitan ng 18 tao. Mula sa amin ay nagpalipat-lipat sa ibang bahay upang maraming makakilala sa Diyos. Ako'y ginamit ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdadala ng kaluluwa sa gawain, sa kanyang gawain. DIL Angono. Ako'y nakakilala sa Panginoon noong taong 1983 sa pamamagitan ng mga pagdalo-dalo sa mga gawain sa Pasig na kung saan kasama ko ang aking pamilya, ang aking 2 anak at ang aking asawa. At doon nakumbinsi ako na magbukas ng gawain dito sa aming lugar sa Pag-asa, Binangonan, Rizal. Na kung saan ang unang gawain ay dito ginanap sa aming tahanan na dinaluhan na mayroong 10 tao bilang pasimula ng gawain. At ito'y pinangunahan nila ni Brother Arnold Magtibay at Vincent Garcia. Ito ang gawain sa aming tahanan na tumagal ng ilang panahon bago namin tuluyang humikayat ng ibang mga tao para sa aming gawain. At ito ay nalipat sa tahanan naman ni Lilia at Nicola. Ako po si Sister Oning Lisena, nakakilala sa Panginoon 1983 sa pamamagitan ng aking anak na panganay, si Ariel Lisena. At magmula po noon ay nagpatuloy na po ako sa Panginoon. Noong pong mga panahon na yun, ma-attend po ako ng mga Bible study doon kina Sister Pauline Calmerin hanggang sa nagpalipat-lipat kami at yun po ang naging daan upang dumami po ang miyembro ng Angono Congregation. Nakita ko po una ko pong nakita si Brother Eddie nung po kami umattend ng Bible study sa Santo Tomas, Pasig. At mula po noon, nagkaroon po ako ng mahigpit na desire sa puso ko na tunay na magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At mula noon, sa aming din pong tahanan, ginagawa ang mga Bible study and discipleship sa pamamagitan po ni Pastor Willie Laines, Ador Laines, sina Noli Estabillo, sina Rene Estabillo, at yung pong nangayapan na si Pastor Buboy Estabillo. At magmula po noon, nagtatuloy po ang gawain dito sa Victoria. Hanggang sa hindi na po kami magkasya sa lugar na ito, kami po lumipat ng Papaya Building at doon po ay ibinigay ang
ang pamumuno kay Pastor Angel Yabot. At hanggang sa nung pong mga panahon na yon, nagpalipat-lipat na po kami ng church dahil sa kapunyan po ng Panginoon, lumalaki po ang Bible, ang Sunday service, ang mga membro ng Jesus is Lord Church. Ano ko pong ministeryong hinawakan ay ang adult ministry at Bible teacher, mga cell group leader. At patuloy po akong nagagalak dahil hanggang sa kasalukuyan kami po ay ginagamit ng Panginoon, kami pong pamilya. Ako po si Amor Sanchez. Ako po ay anak na Roger Vicena at Maureen Vicena. Ako po ay ma-attend na sa mga gawain ng JIL Auno simula ito sa aming lugar noong 1983. At marahil dahil sa murang gulang ko pa lamang noon ay hindi ko lubos na naunawaan kung bakit ako umaattend. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil noong 1987 ay nabuksan ng aking puso at isip at siya ay tinanggap ko sa pamamagitan ng isang gawain sa bahay nila Sister Nori Arao sa Blakesville. At simula ng panahon yon, ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon dahil ginamit niya ako sa gawain sa pamamagitan ng music ministry at sa pagiging secretary ni Pastor Angel Yaput at sa pagiging treasurer sa loob ng mahabang panahon. Leonardo, ang pamangkin sa kay Cristo. Ako po ay nakakilala sa Panginoon noong 1983 sa pamamagitan po ng ating kapatid sa pananampalataya na si Sister Oni at si Brother Roger Vicena. Kami po ay nagkaroon ng mga gawain at kami po ay naimbitahan doon sa Santo Tomas, Pasig at doon ko po unang nakita ang ating mahal na pastor, si Brother Eddie. At doon ko po narinig ang kanyang mga salita na tunay na may buhay at totoo. At doon ko tunay na nakilala ang ating Panginoong Kristo at tinanggap ko siya ng totohanan doon. Pagmula po sa araw na yon, kami po ay nagkaroon ng mga gawain dito sa amin sa Angono at nalipat po ang gawain dito sa amin sa loob ng kulang-kulang isang taon. Ako po kay Sister Nori Araos. Nakakilala ko sa Panginoon noong 1988 sa pamamagitan ni Brother Eddie sa Jesus the Healer program. Ako yung nakatalo ng gawain ng JIL sa Victoria Village sa pamumuno ni Pastor Angel. At doon po mula sa Victoria Village, so ko naranasan ang pagpapala ng Diyos sa aming buhay. Lumago po ang gawain ng JIL sa Victoria hanggang hindi na kami magkasya at lumipat kami doon sa Papaya Building. Sa Papaya Building po kami po nanatili sa loob ng 3 taon at sa loob ng 3 taon pinagpalang muli ng Diyos ang JIL. Sa patuloy ang gano'n sa gawain ng Panginoon sa lugar ng Papaya Building, napitan na ang gawain ng JIL Angono na lumipat sa lugar na ito na nagamit dito. Ang gawain ng Panginoon sa JIL Ministry ay nanatili sa lugar na ito na mas maramang panahon kumigit ng Si Angel Yabut, ang dating yung pastor, at dumating sa JIL Angono at nagpatuloy bilang pastor. Kami po ay nag-umpisa sa isang maliit na lugar na kinonvert sa church ang bahay. At from there kami po ay lumago hanggang nagkaroon kami ng average na 30 attendance weekly. Sa mga ilang panahon, kami ay nag-decide na to move on dun sa mas commercial place. So, napunta kami sa may palengke at para magpakilala bilang isang church. So, nagpunta kami sa Papaya Building and then nakita naman namin maganda yung growth. Magbupo siya at nakilala kami bilang isang JIL church. And doon sa lugar na yun, medyo masikip na rin, kaya we decided again to move on sa mas malaking venue hanggang sa mapunta kami sa Garden Hill. Doon po, more or less, kami po ay nag-stay doon ng 5 years. At since ito po ay daanan ng jeep, very very commercial, malapit po sa mga commercial place sa lugar na Angono, continuous po yung paglaro nito hanggang sa nakapik po kami ng mga 120, 150 na attendance doon.
at patuloy po yung aming ministry. And nakilala ko yung na isa sa natatandaan kong highlights dyan, talagang very, very inclined sila sa music. Dating lamasa. Mula sa gantong din, hindi pa nagsiyahan ako sa Kada may nag-propose ko, ang gawain ng Panginoon, hindi pa sa mula 2004 hanggang 2007, narating yung gawa ng Panginoon sa lugar na ito. Po si Sister Lynn Pascual, nakakilala po sa Panginoon po nangyari pong ako ay napasama sa JIL sa dahilan na hiningi ko sa Panginoon na bigyan niya ako ng fellowship na malapit lamang at doon po kami napunta sa Gardenville. Noong pong naroon na kami sa Gardenville, matagal din po nila akong nakasama roon. Hanggang sa ako po yung magkaroon ng karamdaman. Ako po yung na-stroke. At nung ako po yung ma-stroke, ako po mga anak, dinala po nila ako sa Music Museum at pina-pray over nila ako kay Brother Eddie. Hindi po ako makaakyat sa taas dahil nasa ako ay hindi napat mayroong karamdaman. Binaba po ako ni Brother Eddie ang isang orgel. Pinatong po niya sa aking ulo ang kanyang kamay at ako'y kanyang pinag-pray over. Dapat po ako ay ma-opera. Subalit sa biyaya ng Diyos at naniniwala akong dahil sa kanyang panalangin, ako po unti-unti gumaling. Hindi po ako na-opera, nakapopera po at ako po ay lumakas na hanggang mga 5 years pa po. Ang nangyari po sa pagsama-sama ko sa kanila, mula po sa pinag-fellowshipan nilang Lamar, ay nangyayari ko po silang ilipat nila yon sa paaralan namin sa Races, Sumulong. At masaya naman po at maligaya na sila'y naroon sa loob po ng mga 10 taon. Kaya kami mayroong gawain dito sa aming tahanan, kasama po ang JIL at kasama po ang aking anak na si Juana, Gagdula at si Caridad Avanzo. Sister Marjorie De Vera, born again in 1983 from Philomere Christian College, Roas City during my college days. Case na mag-open sa amin, in-offer namin yung aming bahay to be the place wherein mapag-aralan namin ang mga salita ng Diyos at maraming mga kaluluwa ang matulungan. And then after that, lumago ang gawain at nagiging church siya. And then after that, nang time na in-open namin ang Bible study namin sa aming bahay, nakita namin doon ang mighty movie ng Panginoon sa aming mga buhay. Lumawak ang aming mga negosyo, nagkaroon ng branches, wherein hindi niya namin sukat akalain ng ang pagpapala na binigay ng Diyos sa amin. So on that time, nakita namin na kung sino nag-open ng gawain para sa Panginoon, ino-open niya rin yung blessings sa kanyang mga anak. So after that, we transferred. Dahil doon, dahil sa malaki na ang mga nag-church sa amin, that's the time na napag-anuhan ng GIL na mga kailangan magsama-sama na ang mga members, magkakakilala na. So, nakakita kami ng place at present dito sa highway.